ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, biyuda at biyuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon. Welcome to P-Pop Live. It's Paris Pastoral Accompaniment Program. Yes, here in Mary Help of Christians Parish, the Yeah. National Shrine dito po sa Don Bosco. Yan. Okay. So, nakita mo ba yung PubMat natin? Oo. Anong title natin? Anong title natin? Kasi bata. Kasi bata. Kasi. Diba? Ang ganda ng background, ano? Ano yun? Mga Christmas balls? Sabi ko na nga ba eh. Kayo ba ang tingin nyo rin Christmas balls? Sige nga, i-text nyo ngayon kung sino yung magsasabi ng tama, bibigyan ko ng prize. Nako, kung ano yung mga nakasabit doon. Ang ganda kasi, nung nakita ko yun, sabi ko, tingnan mo, ang nakita mo, Christmas balls. Ano ba yung Christmas? Ang Christmas, di ba yan yung pinaka masayang taon, no? Yan ang pinaka-ine-expect ng lahat. Masaya, at saka may ipapanganak, di ba? So, si baby Jesus lalabas. Pero hindi po Christmas balls yun. Yeah? Yun po ay yung womb po yun, na may baby sa loob. Ang ganda kasi para meron siyang silver lining. Oh, alam mo na ngayon? Oo, ang ganda kasi parang artwork siya. So, importante po talagang lagi nating nire-remind yung sarili natin tungkol sa mga bata. Ibig sabihin po, bakit natin nire-remind? Kasi ang haba po ng panahon na ginugugol natin, na kasama natin sila. Ngayon, kung hindi natin alam kung paano mag-alaga, lalo na kasi modern na ang times ngayon, maano tayo mahuhuli tayo. Kasi yung mga disiplina nung noon, iba na naman ngayon. Yung ngayon, yung forward pa, iba na naman. So, kailangan updated din talaga tayo. 'Di ba? Kung updated ka sa mga gadget, updated ka din sa libro. Mabuti na lang, si Pope Francis, itong Amoris Laetitia, talagang nag-ano si Pope Francis dito. Hindi lang niya basta ito yung sinulat. Kasi wala naman siyang anak, 'di ba? Pero he himself is a son, no? Anak, mayroon siyang magulang. So, pwede niya isulat yon. And kinausap niya yung mga taong nandoon. Bumaba talaga siya sa laylayan para ma-interview din niya yung totoong mga nangyayari. Okay. So, siguro, kung may dadagdag ka, mag-umpisa na akong magbasa. Sige na. Dito, ito yan. Okay. So, sa chapter 5 ng Love Made Fruitful. Yes, paragraph 170. Ito po yung sinasabi. Scientific advances today allow us to know beforehand what color a child's hair will be or what illnesses they may one day suffer, because all the somatic traits of the person are written in his or her genetic code already in the embryonic stage. Okay, stop muna tayo doon. This is true, di ba? Kaya nga yung iba, di ba minsan ngayon, nakikita mo na ngayon, tinitignan doon sa ultrasound, kung babae o lalaki. Dati surprise talaga. Yeah, surprise noon. Nawala na ngayon yung pagka-surprise kasi makikita mo na pagkatapos, ang pinaka makikita mo kung merong sakit. Kung meron defect. Yeah, kung lalabas sasabihin sa'yo,
Ito yung hindi ko gusto. Tatanungin sa'yo, okay pa ba kayo? Ay, Gusto niyo pa ba itong ituloy? Kasi pag lumabas to, abnormal po siya. oo nga. Yan po yung medyo talagang nag-iisip ang magulang. Kasi syempre, aalagaan mo yan eh. Alam mo na abnormal eh. Diba? Yan. Okay, tuloy natin. Yet, sabi ha? Yet only the Father, the Creator, fully knows the child. Yan. He alone knows his or her deepest identity and worth. Expectant mothers need to ask God for the wisdom, fully to know their children and to accept them as they are. Some parents feel that their child is not coming at the best time. They should ask the Lord to heal and strengthen them to accept their child fully and wholeheartedly. It is important for that child to feel wanted. Okay. So, Okay. ibig sabihin, kahit na po sinabi ng doktor natin, ng mga OB natin, surgeon lahat, na ang anak po ninyo lalabas abnormal. Si God po ang nag-create niyan. Ginamit lang po yung katawan natin. For all you know, minsan, tayo pa nga minsan may kasalanan. Yeah, o kung Dahil- ano-ano mga ginamit natin, mga Yan. pills para i-prevent mga ang ano. iniinom na. Minsan sasabihin nga nila mga anong tawag nito, yung mga vitamin, pero for all you know, hindi mo pa rin alam talaga yung ano nun. Dahil talaga naman dapat wala kang iinumin eh. Diba? Dapat maging healthy lang yung food mo, tsaka natutulog ka ng tama yun mo. O kaya, kunyari, wala kang iniinom, pero stress na stress ka naman sa trabaho. So, ngayon, dahil ganun, so, ia-allow ba natin yon? Ia-abort ba natin yon? O patitigilin ba natin yon? Diba? Kasi sabi nga dito, ang linaw-linaw na sinabi na na if mag-pray tayo and allow the Lord na siya na ang mag-aalaga. Lord, sige, ilalabas ko to. Pero tulungan mo kung mag-alaga dito dahil ikaw yung nag-allow no, na ilabas ko to na nabuhay naman siya, humihinga. So, tulungan mo akong mag-alaga. At alam ni Lord, at alam mo ba, isang ko dito, no? Kung yung faith natin malalim, pagka nagkaroon kayo ng mga ganyang situation, lalo na yung mga abnormal na mga bata, hindi nyo ba alam na yung grasya sa inyo mas malaki? Kung gusto natin pumunta sa langit, ang laki na ng score mo. Na pinabayaan mo na siyang lumabas, hindi mo in-stop. Tapos inalagaan mo pa, nako, talagang ang laki ng score mo papuntang sa langit. Kaya meron ka ng ahead points, no? Meron ka ng score points. Hindi ako masyado nagsasalita. Hinahayaan ko na lang niya ma-express niya yung Bakit? kanyang experiences. Nagbubuntis siya rin sa dalawang anak namin. So, iba talaga ang feeling ng mga mother doon, di ba? Yung talagang maganda ang bata kasi Ibig sabihin, basta bata, they are precious. Yes. Special talaga yan. Yan. So, yan yung creation ni God So, nagsimula sa bata. So that from the time na inilabas mo yan, that child, ano man ang kanilang ginagawa, yan napansin ko ano man ang kanilang ginagawa, minsan, kung matanda-tanda na yan, nakakainis na ibang ginagawa nila, no? Pero pagka bata, lahat ng ginagawa nila nakakatuwa. Yes. Kaya nga, bata kasi Yan, dito yan sa susunod. Child is a child. Yan, dito na sa susunod na sinasabi dito na, sabi niya na, it is important for that child to feel wanted. He or she is not an accessory or a solution to some personal need. A child is a human being of immense worth and may never be used for one's own benefit. So it matters little whether this new life is convenient for you, whether it has features that please you, or whether it fits
into your plans and aspiration. For children are a gift. Each one is unique and irreplaceable. We love our children because they are children, Yun pala. not because they are beautiful or look or think as we do or embody our dreams. We love them because they are children. A child is a child. The love of parents is the means by which God, our Father, shows His own love. He awaits the birth of each child, accepts that child unconditionally, and welcomes him or her freely. Yan. Kaya importante po talaga sa mag-asawa yung maturity, no, pag nag-asawa. Second wife po kasi ako, no? So, meron siyang experience sa first family niya at saka sa second family. Kinukwento niya sa akin, iba yung pag-alaga niya sa second family sa akin kasi matured na po yung isip niya bilang ama compare noon na parang freelance lang siya. Oo. Bata pa ako noon nung unang mag-asawa ko. Bata pa. Mm-mm. And hindi ko naintindihan yung ano na yun. Kaya nga, ngayon nare-realize ko talaga, yung anak ko, nung maliit pa yan, ang tuwan-tuwa ako, lahat ng ginagawa nila, the first, yung pagkain nila, the first na maglakad sila, talagang nakakatuwa. Minsan, di ba, yung bata, pagkakuan, binabato ka ng ano, or inahampas-hampas ka, tutulog ka, maya, Ginigising. gigisingin ka. Eh, nakakatuwa lahat ng ginagawa nila. Kasi bata Oo. Hindi ka matutuwa. Pag matanda na, pinagagalitan na. Hindi, naalala ko yung kwento mo no. Sabi mo, di ba, malayo kasi yung pinanggagalingan mo sa Laguna ka, tapos uuwi ka sa work. Parang excited ka Yes. uuwi. No, biro mo yung feeling na gano'n na excited siya kahit from work. Dapat yung iba kasi pagod na pagod. Ayaw na nilang laruin yung mga anak nila. Pero siya tuwan-tuwa siya, kinakarga niya. Lalo pa ako kasi hirap din akong mag-alaga kasi meron akong polio, 'di ba? So may PWD ako. So para talagang sinadya din talaga ni Lord, no? Yung partnership namin kasi yung hindi niya nagawa noon, nagawa niya lahat sa anak namin. Pero dahil nasa amin naman yung dalawa din nung time na yon, nakabawi naman siya. Nakabawi naman siya sa mga unang anak niya, no? Kahit na malalaki na sila. So nakakatuwa po talaga na yung mga anak natin, wag po natin silang i-compare. Kasi bawat isa po niya, kung anim ang anak mo, yung anim yan, iba-iba lahat ang ugali niyan. No? Kaya tayo nga magulang, kaya meron tayong ganito sinasabihan na tayo ng advance na ganon. Di ba madalas pa nga yung mga magulang sasabihin, oh, itong anak ko yan. Kaya matalin niya kasi mana sa akin yan. Hindi mana sa tatay. Parang yung ganon. Dapat daw hindi ganon, no? Talagang, kaya matalino yung bata dahil siya mismo yon hindi yan yung mana-mana. Ang isa sa statement dito ni Pope Francis, ang na ano ko na touch ako, sabi, a child is a human being of immense worth and may never be used for one's own benefit. Ibig sabihin, yung mga bata, hindi mo talaga pwedeng baliwalain. Dapat talaga yan ay binibigyan ng um, full attention. Minsan nasa sakripisyo mo talaga yung iyong trabaho, yung ibang ginagawa mo. Just because you want to show that child how important he is to us and to our society. Kasi paglaki niyan, lahat ng mga ibinigay mo sa kanila, na-absorb lahat yun ng bata. All the positive, all the negative. So the more that we care for them, the more that we love them, yung positive talagang punong-puno sila ng positive. And that child will become so ano siya, valuable siya sa society. Ang pagka-negative naman, ayan, ako liability naman ang
ang inaasahan mo dyan sa mga bata niya. Kaya malaki responsibility natin while we are yung nag-cooperate tayo sa pagiging co-creator, yung mga bata na yan, it is our full responsibility na Yes. palakihin sila na maging kapaki-pakinabang sa society. Yes. Kaya nga sinabi din ang ganda din ng sinabi dito ni Pope Francis na kailangan i-accept natin for who they are, hindi yung kung what we want them to be. Yeah. Kasi doon po tayo magkakaroon ng problema eh. Mahihirapan tayong magmahal talaga sa kanila kung meron tayong expectations sa kanila at hindi nila nagawa kasi hindi naman nila personality yon. Pero kung sa paglabas pa lang nila, sinabi na natin na tanggap kita kung ano man ang personality mo, 'di ba? Hindi ko yung ay nako, magiging ano to, madre to, magiging pare o magiging doktor. Eh hindi pala siya ganun. Eh di parang nararamdaman ng bata yun eh. Na hindi siya, yung sabi dito, they should be felt wanted. No? Eh, parang naaano ka kasi hindi yung gusto mo, hindi yun yung natutupad. Kaya sa umpisa pa lang, kaya nga tingnan mo ang ganda, no? Iisipin mo, ba't kaya si Lord, pag nanganak tayo, hindi agad tao na malaki, di ba? Umpisa baby. Kasi tayo rin, tinitrain. Tinitrain din tayo kung paano natin siya aalagaan. No? Kasi syempre nag-a-adjust din tayo sa situation. Hanggang sa parang kaya na natin, pag lumaki na siya, matured na yung isip niya, matured na rin tayo kung paano natin siya aalagaan. So kaya ngayon, kailangan din talaga din natin ng mga communities, ng mga trainings, no, mga pwede nating attendan para maturuan din tayo kung paano din umintindi sa mga bata lalo na yung panahon ngayon, 'di ba? So kaya importante po 'yan sa mga napapanood nyo. Meron nga sa mga palabas dito sa YouTube, sa ano, how to train, yung mga ganito, yung mga kung paano mo aaskar yung mga batang alpha generation, ngayon. So marami sila kayong Ano pa matutunan. rin alam mo, sa mundong ibabaw, marami mga katuruan. Pero ang inaasahan ko pa rin, yung ating ginagawa yung gospel reflection, Yeah. yung turo ng ating Panginoong Jesus, ayan talaga ay immortal. Hindi mapapalitan yan. Hindi magbabago yan. It fits all generation, all types of Correct. personality. Ka- Kaya nga tayo, mas gusto natin na yung mga nandun, bunga na lang yun Kung talagang nag-reflect tayo sa salita ng Diyos, everything that we do are correct and timely, tumatama Yes. sa panahon. Dito sa ending, ano sinabi dito? The love of parents is the means by which God our Father shows His own love. So, ibig sabihin, pag tayo po, naramdaman natin yung pagmamahal ni God sa atin. How? Doon sa mga ginagawa nating reflection, pagsimba. No? Kasi we always seek the Lord in everything. Pag nag-seek tayo kay God, so mararamdaman natin siya sa buhay natin. Yung love na pinapadamdam ni God, yun din yung mapapadama natin sa anak natin. Kaya hindi po talaga ganun kahirap kung kay God tayo kukuha ng grasya para magawa natin yung tama sa anak natin. Mm. Yan. Okay. Okay, so siguro naman na na-pick up natin na yung bata, pag lumabas yan, lahat ng panahon, sana maibigay natin sa kanila lahat ng pagmamahal, lahat ng mga pangailangan ng anak, emotionally and spiritually, ay dapat mapuno sila. So paglaki niyan, magiging kapaki-pakinabang talaga yan sa society. Yan. Kaya yung title natin, dati kasi, kung hindi mo to alam, ang sasabi mo, kasi bata eh. O, di ba? Pero pag nabasa natin at alam na natin ang role natin as parents, kasi bata. Yan, ganun yun, no? Yan. With love and understanding. Yes. Amen. Okay. Okay, see you again next week here in Pipap Live. And don't forget to kapihan natin every 9 o'clock pag Yes. Sunday.
Pag wala kayong kausap o gusto nyo may makausap, punta lang po kayo doon. Masarap ang kape natin. And this is a family day. Huwag niyong kalimutan. Sunday, family day yan. Eh, di pumunta kayo sa kapihan. That is the first hour of your family day because you are in the house of God. At si Yes. God po ang pinag-uusapan natin doon. Yes. Yung mga anak niyo matututo sila without gadget. Yeah. Dalhin niyo po sila kahit baby. May mag-aalaga po doon. Amen. See you Sunday. Bye.